Welcome to Donmar TV News Channel. Sa kamay na rin ng Pangulong Duterte kung kanyang makumbinsi pa up to the last minute si Presidential daughter Mayor Sara na tumakbo pa rin sa higher position na Bombo Raymond. Ang sinabi ni Secretary Harry Roque ay talagang gusto na at kinukumbinsi nga raw ni Pangulong Duterte si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na tumakbo sa pagka-presidente. Pero yun nga, hanggang sa ngayon ay hindi pa siya naggain ng kanyang Certificate of Candidacy. Ang tingnan natin, Bombo Elmar, yung laro dito dahil si Mayor Sara ay hindi siya miyembro ng PDP Laban, hindi rin siya miyembro ng Lakas CMD na mga posibleng mangyayari sa yung substitution. So tingnan natin kung siya ay kailangan kasi na dapat siya ay kaanib ng partido kung saan ay may naghain na ng COC sa pagka-presidente. So kung siya ay manumpa o magpabilang sa naturang mga partido na mayroong naghain na sa COC pa sa pagka-presidente, ayun na siguro yung hudyata. Nanilatag ng plano kontra COVID-19 si Vice President Leni Robredo. Nais raw niya na mapalaya sa takot at pangambang dulot ng COVID ang mga Pilipino. Tutugunan din umano niya ang tungkol sa gutom at kakulangan sa edukasyon. Nasa agenda naman ni Presidential Aspirant at Senador Ping Lacson ang pagbibigay ng mas maraming benepisyo sa mga health worker, ang pagsugpo sa korupsyon sa sektor ng pangkalusugan, nais rin niyang tulduhan. Si Manila Mayor Isko Moreno hangad na maibalik sa normal ang buhay ng mga Pilipino bago magtapos ang 2022. Balak ni Yorme na mabakunahan ng booster shot sa mga Pilipino para makabalik na sa trabaho ang mga magulang, habang balik face-to-face classes naman ang mga kabataan. Ang mga dating supporters naman ni Senator Manny Pacquiao lumipat ng bakod kay Mayor Isko Moreno dahil daw ito sa kakulangan ng suporta. Alamin natin ang buong detalye. Nasa kabilang linya si Bombo Gerald ulit. General for Luzon ng MP Nation na nakausap naman nila si Senator Manny Pacquiao bago sila magdesisyon na tumawid na ng bakod. Pero ito nga at sinasabi kanina na okay lang naman daw kay Senator Manny Pacquiao na tumawid sila ng bakod. Hindi nila naiwasan, Bombo Dave, Bombo Everly, na talaga namang sabihin yung kanilang nararamdaman, yung kanilang pinaing kanina dahil talagang pinabayaan daw sila ni Senator Manny Pacquiao at mayroon pang mga kontrobersiya na ibinabato sa kanila. At kanina sinabi rin nitong si Atty. Waray Evasco, nung nakausap ko kanina, Bombo Dave, sinasabi niya na nasa mahigit 100 milyon daw yung na-donate niya kay Senator Manny Pacquiao, pero tinakbuhan siya. Kaya naman ay pumili na sila ng ipapalit sa kanya at napili nila itong si Manila Mayor Isko Moreno. Hindi ng presidential aspirant na si Bongbong Marcos na hindi siya aatras sa kabila ng petisyong inihain laban sa kanya, pinakakansela ng ilang grupo ang Certificate of Candidacy ni Marcos Jr. dahil sa hindi niya paghahain ng income tax returns o ITR mula 1982 hanggang 1985. Sa desisyon ng Court of Appeals noong 1997, natulang guilty si Marcos sa paglabag sa tax code at pinagbayad ang mga kaukulang buwis na may kasamang interes. Pero paglilinaw ng kampo ni Marcos Jr., hindi tax evasion na naging hatol sa dating senador, kaya't nagsasayang naman lamang ng oras ang mga petitioner. Higit 2 dekada nang nakalipas mula nang tumakbo at magampanya si Marcos sa iba't ibang posisyon sa gobyerno, kabilang na ang Ilocos Norte Governor, Congressman, Senador at Vice President. Ayon sa COMELEC, walang question or kumwestiyon sa kandidatura ni Marcos noong 2016, kaya't pinayagan itong tumakbo sa halalan. Dumaan yan sa sa filing process noon. Dumaan yan sa proseso ng naghihintay ka na magpa-file ng cancellation. Dumaan yan sa proseso ng disqualification. Walang nag-file. I guess, I can't remember if anyone actually filed. Bottom line, walang nag-succeed in knocking him out of the contest. Ngayon, kasi nakikita ninyo na matatalo kayo, kung magka-eleksyon, kulelat kayo, disqualification ngayon ang final ninyo para gamitin ninyong propaganda para ma-discourage yung mga tao na kahit pa ma-disqualify, ito ito tandaan ninyo mga dilaw, kahit pa ma-disqualify, hindi maging kandidato for presidency, Bongbong Marcos, hindi ninyo masisway ang boto in favor sa inyong kandidatong dilaw, hindi ninyo masisway. Halimbawa pa, ma-disqualify si Bongbong, kwanon lang yun, pero malayo. Allowed naman siya na mag-substitute o si Aimee ang tumakbo. Talo pa rin kayo. Sigurado yan. Yung boto kay Bongbong Marcos na landslide, it will be, counted. Kay Aimee Marcos, o disqualify naman ninyo si Aimee Marcos naman as a candidate. Nangyayari kayo. Pero suntok sa buwan, sabi ng mga abogado. Kaya nga siya to ni Joey. To my belief niya,
matutuloy pa rin yung hindi makakancel. Pero sabi ito dito. Kung ako nga, hindi ko na yung gagawin kasi sabi niya ni Joey, lalo anyang, siyempre yung underdog, pag binabanatan mo, inaapin mo yung tao, yun ang kultura ng mga Filipino eh. Sige, apihin lang ninyo apihin, lalong masiro kayo niyan. Di ba? Araw-araw, nakalibre na ng publicity si Bongbong Marcos, lagi siyang na-headlines. Mainstream in social media. Kaya yung topic, kayo ngayon, nalunod na kayo. Hindi ka na kayo pinag-uusapan. Yung mga kandidato ninyo, inggit kasi kayo eh. Di ba? They said that the amendment provided that if the offender is a public official, he shall be perpetually disqualified from holding office, any public office. Huwag na. Ngayon, ito, galing ito sa The Manila Times. Basahin ko po sa inyo. November 4, Manila Times. Case versus Marcos has no basis, sabi po ng isang COMELEC executive. Updated 12:14 a.m. November 4, sabi rito. An official of the Commission on Elections on Wednesday said there was no basis to disqualify former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., BBM, from the presidential race. O, kita ninyo. COMELEC spokesman James Jimenez said the disqualification case filed against Marcos has no clear basis. Kahit na yung COMELEC nang tingnan nila. Hindi man na niya malinaw. Hindi malinaw. You see? COMELEC na ngayon na nagsasabi. Hindi malinawan niya yung base ng disqualification. He explained that in order to be disqualified, a candidate must have been convicted of a crime constituting moral turpitude or an offense with at least an 18-month jail term. Para, hindi man nakulong si Bongbong Marcos. Tinamulta na lang. O, ano ngayon ang basis ninyo? Di ba bukya kayo? Jimenez said Marcos' case did not meet the criteria. Saka, talagang walang kakwenta-kwenta yun. Ginamit lang itong si Carpa, mga kababayan, ng mga dilawan para isipin ng mga tao. Kasi former justice, senior justice ng Supreme Court. Siyempre, may weight yung kanyang sasabihin. Di ba? I was mayor of Davao City for almost 23 years. Then naging congressman ako for 4 years. 4 years ako naging vice mayor ng anak ko, Inday. Then, went towards the presidency. Without meaning to really crow about it. I never lost an election. So, ganun na lang ang pasalamat ko sa Pilipino. But, total 2 pages lang naman to. I will read it if you are still in the mood of listening. After my talk, if not, we just go home. But before that, naisabi naman ang lahat dito. 2 pages para they were all already acknowledged. So, hindi ko nabasahin yung mga personalities dito. Total, ganito yan eh. Ako, ordinaryo na tao lang. Just like yung mga tao sa labas. Huwag dito kasi puro star-studded itong mga tao dito eh. May credentials, ika nga. When I became mayor, presidente, mayor kasi tawag ko. Hindi ako napapatawag presidente. Mayor lang. Nung nanalo ako, kinuha ko talaga yung alam ko makatulong. Ugade, kinausapan ko si Villar, tapos kinuha ko sa National Security Advisor si Secretary Esperon. Lahat yan, nalaman ko na lang na si Lorenzana pala ay valedictorian. Alam mo kung saan ko nalaman yan? Pikit Cotabato yan eh.
Ilocano yan, pero Mindanao. Si Pastor Kibuloy, who is also from Cotabato, or lived there for some time. And he said that during their, I think, early years nila sa college, pati sa high school, si Secretary Lorenzana pala ang kanilang valedictorian. Matagal ko nang kilala si Delvin. Long time ago when I was mayor, he was assigned there sa isang batalyon. And we became close friends. So, kinuha ko siya. Lahat ng mga bright, si Secretary Cusi, halos lahat ng cabinet members ko ngayon, yung magkabila ng mesa, yung isa dito puro civilian, sa harap namin puro retired military men. At nakita ko na ngayon yung ano ko na, pag may inutos talaga ako, ginagawa. Ginagawa at na walang corruption, wala lahat. At mabilis. Pag sinabi kong gawin mo, gawin. Ginagawa. They were all, lahat sa mga, mayor, puro may credentials nga. Either valedictorian or whatever. Ako lang ang medyo ultimo doon sa cabinet table. Kaya lang minsan I was in a very pensive mood. They were discussing, it was already 2 o'clock in the morning, at pinag-aralan ko yung mga bright boys ng Pilipinas. At sinabi ko, maswerte pa rin ako. Kasi lahat ng mga bright, mga valedictorian, utusan ko lang dito sa kabinete. Ako 75 lang. Totoo yan. Hindi ako nagmumula. When I say na hanggang 75 lang ako, hindi naman talagang 75 all the way, but more or less on the average, hindi ako. 75 lang. Kaya sa kampanya, hindi wala akong titulo. I graduated, valedictorian, wala. O yung mag-introduce sa akin during his days, walang ganun. Ordinaryo ako. Kaya naman, any crowd, hindi kayo, dito puro mauutak at tao dito. Pero doon sa kampanya, sinasabi ko talaga, prangga. Sinasabi ko, ilan dito ang valedictorian? Any crowd na malaki, may 3, sa Iloilo, 3. Good, sabi ko, I want to shake your hands after the program. Sino ditong salutatorian? Meron nila 3. Sino ditong pumasa na, yan tama-tama lang, 75, 26, pinakamataas 80. Sino sa inyo? Lahat nagtaas ng kamay. Kaya sabi ko, Brad, magkasama tayo. Marami tayo dito. So, ordinaryo lang talaga ako. Pakilala, at makatotoo naman talaga eh. That's by the stroke of, well, I would say that the presidency is a gift from God. Why I was gifted with such I really do not know. I cannot explain it until now. Just bear with me para malaman lang ninyo ang utak ko. Kasi probably some of you naririnig lang ninyo. During the campaign, wala akong I had no idea of the economic picture of the country. I'm a lawyer. Ang economics ko, yung economics sa college. Well, that was my working economics. But I had really no idea kung ano. So I stuck to just during the campaign, you might have noticed, and during the presidential debate. Ano ko lang, sabi ko, I will try to minimize crime. I will go after crime, criminality, drugs, tapos corruption. Tapos I will, whatever is left or is left money, kung may maabutan ako. At mabuti naman, yung mga loans natin, until now, the international financial world continues to have a supportado sa atin, despite of our convoluted economic problems now. Meron pa rin silang tiwala. So maganda yan. At doon ako nakakuha ng... So peace and order. Ayaw ako magyabang, pero talagang humina. Ngayon, droga, criminality. Alam mo, ganito yan. Itong ICC, gusto akong ikulong ng mga
nila. Ako, kung may kasalanan, kung talagang may kasalanan, at tapos sabihin mo sa akin, ito ang nagawa mo masama, ay abogado ako, tignan natin. And if I am prosecuted, you prosecute me in a Philippine court with a Filipino judge and governed by the rules of court and evidence. Bakit mo ako dalhin sa ibang lugar to face itong mga puti, tapos husgaan ako ng mga ituloy ko na lang para malabas ko rin yung galit ko. Ito mga putang inan to. Anong gago? Pilipino ako, tapos dalhin mo ako doon, mga puti yung naloko na. Mag-reveal din na lang ako magpatayan.